Patay ang isang lalaki matapos matumbahan ng puno ang kanilang bahay sa Barangay Masagana, El Nido nitong Mayo 15. Kinilalang nasawi na si Rodel Villamor habang sugatan naman ang kanyang asawa na si Teacher Vanji na patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Ayon sa pamilya Villamor, matagal naman nilang inireklamo sa barangay at MDRRMO ang delikadong kondisyon ng puno dahil nabubulok na ito at posibleng bumagsak anumang oras, ngunit wala umanong agarang aksyong isinagawa. Umani naman ang samot-saring reaksyon online ng mga alegasyon ng pamilya na hinihingan pa umano sila ng bayad kapalit ng pagputol ng puno. Kaugnay nito, nilinaw ni Felizardo Cayatog ng DNR Penrose sa panayam ng Radyo Bandera na may sinusunod na proseso sa pagputol ng mga tinuturing na hazardous tree, kabilang ang assessment at permit process, lalo na kung ang puno ay nasa loob ng timberland o forest area. Dapat yung apektadong bahay o tao, pamilya ay pupunta muna sa barangay. No? I-report niya yan na may nabubulok na kahoy, maaaring ito ay tabi ng kanyang bahay o maaaring kalapit ng bahay niya o may mga kapitbahay siyang kalapit doon. Para nang sa ganun yung punong barangay na nasabing lugar, ipupunta ng maganda ng inspection. Pag na-inspection at patunayan, tunan ng picture, inform rin yung local government sa ilalim ng MDRRM. At yung MDRRM ay endorse niya sa DNR para sa pag-inspection, or pwedeng MDRRM ng LGU at yung DNR Senro ay pupunta nun para inspection, i-assess yung area kung ito ay tinatawag na poses danger for life and property. Well, of course, titingnan rin ano ba yung dokumento niya doon sa lugar. No? Ito ba ay may titulo siya sa lugar o may tinatawag na certificate of stewardship contract sa lugar. Para na sa ano, yun din mababasyan ng pagbibigay na permiso para sa ganit tanggalin ito. Ipinaliwanag din ni Cayatog na mahigpit na pinagbabawal ng batas ang pagkapatayo ng permanenteng kabayan sa mga timberland area alinsunod sa Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Dagdag nito nga, nananatiling pag-aari ng Estado ang mga lupang ito at nakalaan para sa forest protection at environmental management, kaya maaari umanong maharap sa kaukulang kaso ang sinumang lalabag dito. Pag timber o forest land, isang classification po yan sa ating Constitution na pag wala kang permiso na nabigay ng ating gobyerno, halimbawa yung DNR, kasi sila yung nagbibigay ng mga tinatawag na permiso, yung tenural instrument, halimbawa certificate stewardship contract, forest land use agreement, at iba pang mga permiso, ay bawal na bawal. Kasi yan po ay violation sa ilalim na Presidential Decree 705 ng forestry laws. Yan po ay unlawful occupation at may kukulang sasagutin po silang mga legal na aksyon ng ating gobyerno. Kaya sinasabi natin na pag yan ay verify ninyo sa DNR, na forest and timberland, maaaring pag-ugnayan ka doon para applyan ng tinatawag na instrumento sa lupain. Nilinaw rin niya na wala ring hinihinging bayad para lamang mapurbahan ang pagpatumba ng delikadong puno. Gayunman, kung nais umanong mapakinabangan o gamitin ng isang individual ang pinutol na kahoy, maaari lamang magkaroon ng kaukulang forest charge o fees. Pero maaari rin naman itong ibigay o i-donate depende sa sitwasyon at paggamit. Di naman na wala namang bayad yan. Kaya nang nasabi ko kanina, kung planted tree siya, siyempre sila makikinabang. At kung doon lang gagamitin, wala nang permiso. Pwera, kung ito ay makita na may pwedeng pagpakinabangan at gagawin tabla at ililipat sa ibang lugar, so kailangan may transport permit yan. Pero kung ito ay naturally grown, kaso yung tinatawag na tumubo dyan, at kung ito ay gusto niya pakinabangan, so may tinatawag nating forest charges siya. Kasi hindi po niya tinanim po yan eh. Kumbaga babayad sa gobyerno. Ngayon kung hindi na pwedeng pakinabangan, pwedeng assess ng DNR, Senro, kung ito ay pwedeng i-donate, kung talagang, siyempre kung bulok talaga yan, eh, maaaring damage na rin yung kahoy. So kung donation naman, wala namang binabayaran dyan. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Cayatog sa pamilya ng biktima at hinikayat ang publiko na agad report sa mga otoridad ang mga delikadong puno upang maiwasan ang posibleng trahedya. Sherwin Leonardo, Basta Radio, ibandera mo!